Part 8, Lara. Ihanda ninyo ang inyong mga panyodal sa episode na ito. Bawat eksena tila hihiwa sa ating mga puso. Handa na ba kayo sa pinakamalaking pasabog sa buhay ng ating substitute bride? Isipin nyo mga kasama, sa isang sorpresang anunsyo ni Lolo Matias sa boardroom ng Megawide, ang 50% ng kumpanya, ang shares na matagal nang pinaghirapan at inaasam ni Calix ay binigay lang naman sa ating bidang si Lara. Isang instant bilyonarya na hindi naman ito hinahangad, pero ang kapalit isang mabigat na kondisyon. Ang manatili silang kasal habang buhay dahil kung hindi, guguhong buong korporasyon. Pero sa halip matuwa sa ating CEO, matatamasang salita ng panunumbat ang isasampal niya kay Lara. Sinasabing ambisyosa at saksakan ng sipsip ang ating bida. At dahil sa tindi ng sakit at stress, nagpakalunod sa alak si Lara sa birthday party ng kaibigang si Jessa at doon, sa gitna ng gabi at sa ilalim ng liwanag ng poste, sa wakas sumabog ang dam ng emosyon. Umamin na si Lara. Pinagtapat niya na ang kanyang lihim na pag-ibig. Pero paano kung ang isagot ni Calix ay ang pangalan pa rin ng ex niyang si Brianna? Paano kung sabihin itong hindi niya kayang mahalin si Lara pabalik dahil langit at lupa ang kanilang agwat? Humanda nang maiyak, masaktan at kiligin sa marubdob na eksena sa kondo. Pakinggan natin kung paano hahantong sa isang mapanghas na pag-ibig ang gabing ito. Simulan na natin. Hapon na makabalik sina Lara at Calix sa mansyon matapos ang team building. Pagkababa pa lang nila sa kotse, bumungad na agad ang kaway ni Lolo Matias. Nasa veranda to at may hawak na dyaryo na nagbabasa ng headline tungkol sa Megawide. Tumayo ito kaagad nang makita sila. Ay nako, ayan na nga ang lovebirds. Kamusta ang team building? May pictures ba kayong dalawa? Patingin, bilis. Napakamot si Calix habang nakangiti siya. Inabot nila ang pasalubong na isang basket na may lamang kung ano-anong pwedeng mabili sa lugar. Abay salamat sa pasalubong. Narinig ko na napakaganda ng feedback sa team building at ang apo ko, syempre mahusay mamuno. Lalo pang umangat ang mega wide ng hawakan mo. Humiti si Calix at tinapik ang balikat niya. Di ko magagawa lahat ng yon kung walang mahal kong asawa. Totoo yan, behind every successful man, there is a woman. Dapat kayong magtulungan talaga. Biglang bumukas ang front door. Tumating si Don Ricardo at Casper, may bitbit na imported wine at prutas. Dad, kamusta na? Kung di pa kayo sasadyain mo kung wala kang plano makipagkita sa amin ni Casper, ani Don Ricardo. Anong gusto mo? Dalawin kita sa bahay ng kabit mo? Ricardo, hindi tayo kailanman magkakaayos hanggat di mo binabalikan ang pamilyang iniwan mo. Dad, matagal na po kaming nakamove on. Kayo na lang hindi nakakatanggap ng nangyari. Ako lumaki sa broken family. Alam ko ang pakiramdam ng mga batang iniwan mo. Sina Calix at Cassie ang kahit kailan hindi makakamove on sa ginawa mo. Nawala ng kibo si Don Ricardo. Nagkatinginan sila ni Calix. Ramdam niya ang biglang pagbabago ng atmosphere. Si Casper hindi man nagsasalita ay malamig ang titig kay Calix. Ay nako, bakit nga ba kakalkalin ko pang nakalipas? Kahit balik na rin ang mundo, ikaw Ricardo ang nag-iisa kong anak. Halina't magmerienda muna. Anang matanda ng mahimasmasan. Nasa loob na sila ng silid ni Calix. Naiwang nag-uusap sa baba ang mag-ama at si Casper. Kahit anong gawin niya, hindi niya makukumbunsi ang matanda na ibigay sa kanila ang 50% na share. Ang natitirang share, tig 10% kami. Ako, si Kenda, si Mommy Amelia at si Casper at si Daddy. Matagal na nilang inaawitan ng matanda. Abala siyang naglalatag ng blanket sa gilid ng kama habang nagsasalita si Calix. Hanggang nagbukas na ng laptop at hindi na siya pinansin. Nagpalit siya ng damit pantulog. Suot niya ang manipis na cotton shorts at maluwag na t-shirt. Paglabas ni Calix mula sa banyo, bagong paligo, naka-white shirt at boxer shorts lang, agad tong napatigil sa paglakad na makita ang posisyon niya sa pagkakahiga na bahagyang nakabuka ang mga ita. Napanunok to at medyo seryoso ang tono. Lara, ayusin mo nga ang higa mo. Para ka nagbebenta ng aliw, Ines na sabi nito. Napadakaw ang tingin niya sa nakabukol na boxers nito. Agad siyang umiwas ng tingin. Inaakit mo ba ako? Tanong ni Calix. Sanay akong ganto ang bihis kapag natutulog. Di naman kita inaakit, no? Eh kung hindi mo ko inaakit, bakit parang sinasadya mo na ilitaw yung mga legs mo? Kulang na lang bumuka ka sa harap ko. Huwag mo akong tingnan. Ganon kasimple. Kapag nakita pa kitang nakabuka ka, I will taste you hard. Anitong nakangisi. Nanlaki ang mata niya. Agad dinila ang kumot at nagtago sa loob.
Isang malakas na halakak ang pumuno sa kwarto. "Good night, sexy wife?" Tumalikod to at nahiga sa kama habang siya ay natulala. Di alam kung giginawin, maiinis o kikiligin. Kinabukasan sa maluwag at eleganteng boardroom ng Megawide Corporation, sa isang dulo ng mahabang mesa nakaupo si Lolo Matias, ang founder ng kumpanya. Sa kabila ng kahinaan ng katawan, bakas pa rin ang postura at otoridad. Isa-isa nang dumating ang mga miyembro ng pamilya at board of directors. Naroon si Don Ricardo, may malamig na ekspresyon na hindi naman sinusulyapan si Doña Amelia. Na naroon, bakas ang ganda kahit naman may ilang kulubot na. Nasa tabi ni Lolo Matias si Calix, seryoso at tahimik. Sa likod nito ay si Lara, kabadong nakaupo sa dulong bahagi ng lamesa. Nandoon din si Cassie na abala sa pag-ayos ng buhok. Si Casper na tila ba may kutob na masama ang mangyayari. Hindi sila pinaboran kahit kailan ng matanda. Tahimik ang buong silid nang magsalita na si Lolo Matias. "Matagal ko nang pinag-isipan to at ngayong ako ay nagretiro na at sa huling yugto na ng aking buhay, nais kong malinaw na mailipat ang responsibilidad sa tamang mga kamay. Ang lahat ng sasabihin ko sa inyo pinal at hindi na magbabago. Hinati ko nang natitira ko pang ari-arian na salapi. At patas yon sa inyong lahat. Anitong inabot sa bawat isa ang kopya ng mga dokumentong pirmado. Maliban sa 50% ng company shares, nagkatinginan ng lahat. Ramdam ang tensyon. Ang 50% ng shares ng Megawide Corporation ay binibigay ko kay..." Huminto ito saglit at pinagmasdan sila. "Lara, ang taong nagligtas sa akin sa bingit ng kamatayan? Ang kabutihang loob ay pinagbabasihan ko na mapupunta sa mabuting kamay ang malaking bahagi ng kumpanya." "What?" Sabay-sabay na bulalas ng halos lahat sa silid. Si Lara ay natigagal. Nanlaki ang mga mata, hindi makagalaw na tila ba natuklaw ng ahas. "Dad, baka nagkakamali ka. Hindi natin kadugo ang babaeng yan," ani Don Ricardo. "Hindi ako nagkakamali, Ricardo. Alam ko ang ginagawa ko. Si Lara ay legal na asawa ni Calix at sa maikling panahon na nakilala ko siya, nakita ko na may puso siya na hindi lang sa mga tao, kundi sa negosyo. May malasakit at may kakayahan na magdesisyon at higit sa lahat hindi siya sakim." Si Casper ay napakayom ng kamao. Si Cassie nakaawang ang labi. Si Doña Amelia tahimik lamang. Si Calix ay blanco ang ekspresyon sa kanyang mukha. "Pero," ani Lolo Matias nang tumingin sa kanilang dalawa ni Calix, "ngunit may isang kondisyon. Mananatili kayong kasal. Kapag kayo'y naghiwalay, agad ibebenta ang shares at ang kabuoang halaga ay idodonate sa mga charities. Wala ni isang sentimo ang mapupunta sa inyo," anang matanda. Tahimik ang buong silid. Walang nagtatangkang magbigay ng negatibong reaksyon. Ngayon, kung magkaanak kayo, lahat ng shares ay ililipat na sa inyong anak. Sa ganitong paraan, mananatili sa dugo ng pamilyang Toledo ang Megawide Corporation. Napatitig si Lara kay Calix. Di maipinta ang reaksyon nito. Tila nagulat, ngunit pilit kinukubli ang damdamin sa desisyon ng lolo. Sa harap ng lahat, tinapik ni Lolo Matias ang mesa at ngumiti. "Simula ngayon, Calix at Lara, kayong dalawa ang magiging puso ng Megawide. Gagamitin ninyo ito sa tama. Malaki ang tiwala ko sa inyong dalawa." Napasulyap siya kay Don Ricardo na nagtagis ng mga bagang. Natapos ang meeting at naiwan sila ni Calix. Nanlalamig pa rin ang kanyang katawan. Kasunod ng shocking na anunsyo ni Lolo Matias. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Hindi niya inaasahan na, hindi niya hinangad na mapasakamay niya ang kalahati ng Megawide Corporation. Hindi sumagi sa isip niya. "Ang galing mo, Lara," ani Calix. Napatingin siya sa lalaki, naguguluhan. "Anong ibig mong sabihin?" "Yung pagsisipsip mo, ginalingan mong masyado. Hindi lang loob ni Lolong nakuha mo, pati yung 50% ng kumpanya na ilang taon ko nang pinaghihirapan." Nanlaki ang mga mata niya. Napaatras ng kaunti. "Hindi ko yun ginusto, Calix. Hindi ko alam na may balak si Lolong ibigay sa akin at kung iisipin mo, parang sa'yo rin naman binigay. Mag-asawa tayo, diba?" "Mag-asawa?" "Oo. 6 na buwan, Lara. 6 na buwan lang, hindi habang buhay. Wala akong plano makasama ka sa buong buhay ko." Napayoko siya.
Masakit ang pagkakabigkas ni Calix sa mga salitang tila sinampal sa kanya ang katotohanan. Hindi ko sinasadya. Kung pwede lang ibalik kay Lolo, baka may alam kang paraan. Sabihin mo at willing ako makipag-cooperate. Kailangan natin mag-isip ng paraan. Kailangan manatiling kasal dahil sa kondisyon. Ibig sabihin, hindi tayo makapaghihiwalay ng di nawawala ang shares. At kapag nangyari yon, malalaglag ang stock value, magugulo ang board at baka maging simula ng pagbagsak ng kumpanya. Anong gusto mong gawin? Magpanggap na lang habang buhay? O magkaanak na lang tayo para mapunta sa bata ang shares? Aniyang natigagal dahil sa isiping makakaanak sila ni Calix. Hindi ko akalain that you are greedy. Gusto mo pa talagang magkaanak para manatili kang Mrs. Toledo? Nasilaw ka ba sa yaman ng pamilya namin? Wala akong planong maging ina ka ng mga anak ko. Ouch! Double kill. Ang sakit. Hindi na siya nagsalita. Sa loob ng pagtatrabaho niya sa Mega Wide ay hindi matatawarang stress ang nararanasan niya. Lalo pa nga ngayon na naiipit siya sa pamilya na nag-aagawa ng share sa kumpanya. Hapon na ay wala pa siya sa wisyo. Nakatanggap siya ng message galing kay Jessa. Nag-imbita ito para sa kaarawan nito bukas. May bisitang mga kaklose nito sa opisina. Makulay at masigla ang selebrasyon ng kaarawan ni Jessa. Sa maliit ngunit maaliwalas na bahay, puro ng lobo, fairy lights at tawanan ang paligid. Ang mga kasamahan nila sa opisina ay abala sa salo-salo at videoke. Ngunit sa gitna ng kasiyahan ay si Lara tulala at wala sa sarili. Hindi mag-sink in na siya na ang may-ari ng kalahati ng kumpanya na pinapasukan. Tahimik siyang nakaupo at panay ang tungga ng alak. Nagsasalimbayan ng lahat ng kinikimkim niyang damdamin. Hindi niya namamalayan unti-unti nang bumibigat ang kanyang pakiramdam at nagbabadya na ngang sumabog. Oy, Lara, okay ka lang? Hindi ka tumatawa sa mga hirit ni Marka, ani Jessa. Napangiti siya ng pilit pero namumugto ang mga mata at nagbabadya pa ring pumatak ang luha. Sorry, Jen. Ang dami lang talagang gumugulo sa isip ko pero wag mo akong intindihin. Yung gift ko nga pala late ko nang mabibigay. Pwede bang irigalo mo na lang ay ang pagbabalik ng masayahing si Lara Mina? Hinawakan siya ni Jessa sa kamay at doon tila nabuksan ang dam ng emosyon. Tumutulo ang luha niya. Lumuluha habang pinipigilan ang paghikbi. Alam mo ba yung pakiramdam na hirap na ako sa Napapatingin ang iba sa kanila, nahinto sa pagsasaya. Kumuha si Jessa ng tissue at niyakap siya. Lara, may problema ba? You can tell me. Bigla ang pagdating ng magarang kotse na kilala nila. Buwaba buhat dito si Calix. May dala itong mamahaling cake at gift bag ng isang luxurious brand. Napatayo si Jessa, napakagatlabi sa gulat. Lahat ng mata na sa CEO. May ilan pang kumuha ng cellphone at palihim na nagvi-video. Hello Jessa, I heard birthday mo. Susunduin ko lang si Lara, may pupuntahan pa kasi kami. Sa lubong nito kay Jessa na di malaman kung paano aabutin ang regalo. Nanatili siyang nakaupo at tulala, tila nag-shutdown ng utak niya. Para siyang binuhusan na malamig na tubig ng lapitan ni Calix. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha sa mukha. Lumapit si Calix, dumiretso sa kanya. Tiningnan niya ito, pilit na kinakalma ang sarili. Nagkatinginan sila ni Calix. Wala sa loob na tumayo siya at paekis-ekis ang mga paa na lumakad. Napakapit siya sa braso ng boss. Mauna na kami. Happy birthday, Jessa. Paalam niyang di na makilala kung sino sa mga kaharap ang kaibigan. Tahimik silang lumabas habang ang mga mata ng buong party ay nakasunod sa kanila. Tahimik silang naglalakad sa maliit na park na nasa tapat lang ng bahay ni Jessa. Gabi na. Malamig ang simoy ng hangin at tayong mga poste ng ilaw ang nagsisilbing liwanag sa nilalakaran nila. Huminto si Calix sa gitna ng daan at biglang humarap sa kanya. Anong ginagawa mo sa parting yon, Lara? Lasing ka na, halos hindi ka na makalakad. Bibigyan mo pa ako ng kahihiyan? Hindi siya kumibo at umiiyak na. Masyado nang mabigat ang damdamin na hindi niya na kaya pang itago. Alam mo kung bakit ako umiinom? Aniyang nauutal. Bakit? Para mag-celebrate dahil instant bilyonaryo ka? Maanghang nitong sagot. Nagkakamali ka. Aniyang dinuro ang mukha ng boss. Mahal na mahal kita. Pinigal ko naman kaso di ko maawat ang puso ko. Tangin ang pag-ibig yan. Huli na para bawiin ang mga salita.
Nag-angat ng tingin si Lara, namumula ang kanyang pisngi, di lang dahil sa alak kundi dahil sa pagkakalantad ng sarili niyang damdamin. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata pero di niya na pinigilan pa ang pagtulo nito. Mahal kita, Calix? Mahina niyang pagtatapat, halos hindi lumalabas sa bibig niya. Napapikit ang binata, para bang di nito alam kung ano ang gagawin sa narinig. Tila hindi to handa sa pagtatapat na yon. Shut up! Lasing ka kaya hindi mo alam kung ano-anong sinasabi mo. Simula pa lang crush na kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Lalo nahulog ang loob ko sa'yo na makasama kita araw-araw. Kahit inuubos mong pasensya ko, ani ang nabubulol. Kasama ba to sa plano mo? Nasa ng 50% ng share. Ngayon naman gusto mong masecure ang posisyon bilang Mrs. Toledo. Masyado kang ambisyosa. Di mo kailangan maniwala sa sinasabi ko. Gusto ko lang malaman mong mahal kita. Ani ang tumalikod at mabilis naglakad hanggang sa matapilok. Aray! Napaigdad siya at napaupo sa sementadong daan. Inalis niya ang sapatos. Agad siyang nilapitan ni Calix at tinulungan tumayo. Puso at paa ko, pagod na. Ani ang tumatawa habang umiiyak. Nababaliw na siya. Sumulyap si Calix sa paa niya, sinubukan igalaw. Hinulit ito. Pumasan ka sa akin. Anitong yumuko sa harapan niya. Napangiti siya. Uy, piggyback ride. Pangarap ko to. Ani ang excited na sumamba. Tahimik na kinarga siya ng lalaki. Huwag kang magdrama. Manahimik ka na. At next time, huwag kang pupunta sa lugar na walang parking area. Anito habang bukat siya sa likod. Ayoko naman ibigin ka kasi imposibleng mahal mo ko eh. Kaso di natuturuan ng puso. Ani yang yok-yok sa leeg ng lalaki. Lara, makinig ka. Di ko kayang suklian ang nararamdaman mo. May dahilan kung bakit may hangganan ng kasunduang to kaya't habang maaga pa, pigilan mo yan. Di kita hahayaang mahalin pabalik. Brianna is the woman for me. Kahit di mo ako mahalin, basta hayaan mo lang akong mahalin ka. Uulitin ko, Brianna is the only one for me. Huwag kang umasa. Kahit kasama kita araw-araw, I won't fall for you. Hindi tayo magka-level. Muling pumatak ang luha niya. Lasing man, malinaw ang sakit ng bawat salita. Nanunuot ng hapdi hanggang buto. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Hindi kita kayang iwan. Palagi kong iniisip kung paano ko mapapasaya ang araw mo kahit sa simpleng bagay na kaya kong gawin para sa'yo. Kilalang kilala kita. Lahat ng paborito mo alam ko. Bawat reaksyon at galaw mo alam kong ibig sabihin. Tahimik na naglalakad si Calix papunta sa kotse nito habang pasan siya. Di sila sa mansyon umuwi kundi sa kondo ni Calix. Di siya pwedeng makita ni Lolo Matias sa ganong kalagayan, lasing at umiiyak. Tahimik si Calix habang buhat pa rin siya papasok ng unit. Calix, hoy, di ba pwedeng mahalin mo rin ako kahit konti? Konti lang. Ani ang namumungay ang mata. Hindi sumagot si Calix sa halip. Dire-diretso nitong binuksan ang ilaw sa banyo at hinila siya papasok. Binuksan ang gripo ng bathtub at sinimulang punuin to ng malamig na tubig. Maligo ka para mawala ang pagkalasing mo nang mahimasmasan ka. Sige na, please. Kunwari mahal mo ko. Kunwari asawa mo talaga ako. Pwede bang magpanggap na lang tayo habang buhay? Enough. At bago pa siya makahirit ulit, hinila siya nito papalapit sa bathtub. Kinaraga siya at niloblob sa tubig. Calix, ang lamig! Ani ang napatili. Para matauhan ka at baka sakaling tigilan mo na yung paglalasing-lasingan at pangaakit mo. Ngunit imbes magalit, ngumiti lamang siya, nagbabad sa tubig. Dahan-dahang hinubad ang suot na basang blusa, sinampay sa gilid ng bathtub at tinitigan si Calix ng nakakaakit. Sunod niyang inalis ang skirt, maya-maya sinunod ang bra at panty. Tara, dito mahal. Ko ito lang paraan para mapansin mo ko bilang babae. Bilang parte ng palabas natin gagawin ko. Napapikit si Calix at napalayo na isang hakbang. Hindi to tumitingin sa kanya. Lara, tama na. Malapit mo nang maubos ang pasensya ko. Maligo ka na't magbihis. Tahimik na tumalikod si Calix at iniwan siyang mag-isa sa banyo. Sa pagsara ng pinto, muling sumabog ang tahimik na iyak niya. Paglabas niya ng banyo, nakatapis lang siya ng puting tuwalya, basa ang buhok at nilalamig. Nakayuko siya, hawak ang sentido, nahihilo pa rin at bahagyang nakatulala. Pag-angat ng kanyang paningin, nadatnan niya si Calix sa minibar. Tahimik tong nakaupo sa stool, nakasando at shorts lang, hawak ang baso ng alak. 1, 2, 3. Ilang beses na tong umiinom ng walang sinasabi, tila malalim ang iniisip. Akin na yan.
Lumapit siya at walang babala, inagaw ang baso mula sa kamay ng lalaki. Tinungga niyang laman ng baso, napapikit sa pait ng alak sa lalamunan. Anong ginagawa mo? Kanina lang halos di ka makatayo tas ngayon iinom ka na naman? Inabot nito ang bote para pigilan siya pero mabilis siyang nakadampot ng isa pang baso. Nilagyan niya ito ng alak at muli uminom. Lara, tama na. Hindi ka pa nga ganap na sober tas umiinom ka na naman? Bakit ba? Wala ka naman pakialam, di ba? Hayaan mo kung malunod sa alak at sa lungkot. Tinangka nitong agawin ng baso. Nagpumigla siya pero sa tindi ng pag-aagawan, nadulas siya tumilapon ang baso sa sahig at siya ay natumba. Agad siyang sinalo ni Calix, yakap ang bewang at ulo niya. Nakapatong siya ngayon sa dibdib nito. Kapwa sila hingal, magkalapit ang mukha at ilang pulgadang pagitan ng mga labi. Bakit ba kasi ayaw mo sa akin? Nakuha ko pa talagang itanong, syempre langit ka at lupa ako. Magkaiba ang mundo natin pero tunay ang pag-ibig ko sa'yo. Lara, wala sa kontrata natin ang drama at sakit ng ulo na ibibigay mo kaya tumigil ka. Anitong bakas ang iritasyon at pagnanasa sa mga mata. Sige, titigil ako, pero pakis muna. Ani ang pilit idinidikit ang labi sa labi nito. Grabe, talagang napapahawak ako sa aking dibdib sa huling bahaging yun. Ang sakit-sakit para kay Lara, no? Yung binuhos mo yung buong katapatan mo, inamin mong pinaka-iniingatan mong tinitibok ng puso mo pero ang isasagot pa rin sa'yo, ang katotohanan ng hindi ka niya po pwedeng mahalin dahil hindi kayo magka-level at dahil kay Brianna pa rin ang puso niya. Pero alam nyo, kung may isang mahalagang aral tayo na dapat bulayin sa episode na ito, yun ay ang katotohanan na hindi kailanman natuturuan ng puso at ang pagmamahal ay hindi isang transaksyon na pwedeng pilitin o bayaran. Nakita natin kung paano nasaktan si Lara nang akusahan siya ni Calix na nagsilaw sa 50% ng kumpanya. Pero ang totoo, kahit maging bilyonaryo pa si Lara sa papel, nananatili siyang dukha pagdating sa pagmamahal ni Calix. Napakahirap pag ang taong tinatangi mo, bulag sa kabutihan mo dahil tutok pa rin ang paningin niya sa nakaraan. Sa totoong buhay, kapag patuloy nating ipagtatabuyan ang taong laging nandyan para sa atin, baka magising na lang tayo isang araw. Wala na yung pusong dating handang magpasan sa lahat ng hirap para lang sa atin. Sana sa pagsubok na to, mahimasmasan hindi lang si Lara mula sa kalasingan, kundi maging si Calix din mula sa matigas na pride at galit. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-antabay at pagluha kasama namin sa bawat kabanata. Ito muli ang inyong lingkod, Miss Sandra, na nagpapaalala sa inyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi namamalimos, ngunit kung minsan kailangan natin masaktan ng lubos para matutunan natin na pahalagahan ang sarili natin. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-comment ang inyong mga saloobin. Sa tingin nyo, bibigay ba si Calix sa hiling na kiss ni Lara o mas lalo niya itong itataboy? Abangan natin ang susunod na kabanata.